Hallelujah. Dito sa outline ni Pastor Alia, ito pwede niyong panuorin sa YouTube. Amen. BCC Filipino Fellowship. Kaya ang ano niya dito ay talagang inaano, we are VCC, sabi niya. Kasi siguro dahil ang mission ng BCC Filipino Fellowship ay Great Awakening, tayo ang kanilang mga mission. Amen. Na ano ng church ng BCC FF. Amen. Sa Vienna, Austria. Kung minsan nakakalimutan siguro nila na they are parts of BCC. Kasi ang puso na nila ay na full na sa Great Awakening. So, siguro kaya kinailangan na ginawan ng misis ni Pastor Alia, kasi ay kilala niyo si Pastor Alia, asawa ni kapatid ni Pastor Lare, ni Tatay Lare, at ang asawa niya ay Austrian, no? So, ayan. Panuurin na lang ninyo. Amen. Pero mangungusap ang Panginoon sa sitwasyon natin dito sa Spain, hindi sa Vienna. Amen. Kaya yan ang masarap na kung dumadalo yung message nila, kahit outline nila yan, pero nangungusap pa rin sa atin sa ating sitwasyon. Di po ba? Dahil ang salita ng Panginoon ay relevant. Amen. So ang vision na ano ay dito ay pwedeng basahin natin is our actual ultimate goal where we want to go. So dito makikita natin yung pag-move natin, action. Who we want to be and what we want to achieve. Yan ang vision. Amen. Vision ang salita nito sa spiritual, pinapakita ng Diyos. Parang ganon, no? Vision, yan. Kaya kailangan is our actual. May gagawin ka. Hindi ka lang nangangarap. Amen. Sa ano kasi, sa secular, ang ginagamit dito ay dreams. O ano yon, pangarap. Parang parehas din, ano? Yan. Pero sa atin, spiritual. So may pag-difference sa bawat bagay sa secular at saka sa spiritual. Kaya tayo, mapalad tayo kasi binuksan ng Diyos ang ating kaunawaan patungkol sa spiritual, hindi lang sa secular, no? So may difference sa secular, dreams. O kaya resolution mo, parang ganon, no? Pero sa spiritual, vision, ang inaano, pinapakita ng Diyos, binibigay ng Panginoon sa puso mo para mag-desire ka. Kaya yan. Kaya kailangan ang aktual. Ginugol mo, where we want to go. Ano ang mapupuntahan mo sa taon na ito o sa buhay mo na ito. Amen. Who we want to be and what we want to achieve. Amen? Praise God. So, unawaan na natin, no? Na pag-ano natin. Kasi, sa spiritual, may mga words tayo na hindi words ng secular. Di po ba? Na tayo, may words ng mga secular na hindi dapat salitain ng ating bibig dahil nasa spiritual na tayo. Tama o hindi? Amen? Kaya kailangan nating i-distinguish yun sa ating buhay. Ay, namumuhay na ako spiritual. Hindi ko na pwedeng sabihin ito. Ganon. Hello? May mga inumin ng spiritual, pero may mga inumin din na secular. Tama hindi? Na hindi dapat natin na inumin na. Ganon. May mga pinupuntahan na kasiyahan ng mga secular, may mga kasiyahan naman na spiritual na pinupuntahan. At i-congrats mo, i-appreciate mo yung katabi mo dahil nakarating siya ngayon sa spiritual na kasiyahan. Amen? Praise God. I-appreciate mo yung katabi mo, I-appreciate yun. Nagtagumpay ka. Amen? Ang vision naman ng ating iglesia na ibinigay ng Diyos, amen, sa puso ni Tatay Larry, itong palagi nating binibigkas, na kailangan din hindi lang natin binibigkas, kundi mayakap at maipamuhay. Amen? Ito, basahin natin.
to make a major spiritual impact in Madrid, Spain, Europe, and the whole world. Amen? Ano yung spiritual impact? Yung bang pag magsalita ka, nakaka-bless ka. Di ba? Pag nagbigay ka, nakaka-bless ka. Pag umawit ka, nakaka-bless ka. Di ba? Pag maglakad ka, nakaka-bless ka. Pag dumating ka, nakaka-bless ka. May arrival ka, hindi departure. Ibig sabihin yung may arrival ka, pag dumarating ka, yan na naman si ano. Di ba? Mayroon akong natututunan sa buhay niya. Parang ganon. Di ba? Hindi yung darating ka pa lang, tapos sasabihin, mayroon pala akong lulutuin ngayon. Nagsialisan na sila. Di ba? Hello? Sabi mo sa katabi mo, hindi ikaw yun. Wala dito yun. Yan. So, our GAC mission, ano ang mission? Kaya kayo nagbibigay ng mission, offering. Kasi party tayo lahat sa mission ng Diyos. Amen? Bakit? Siguro, inaano ninyo, mayroon pang offering, tapos mamaya may mission. Yung offering, yung tithes ninyo, ay yung mangkok na pinaglagyan ng blessing ng Diyos sa atin. Including me. Amen? Yung tithes, yon 10%, hindi sa atin yon. Kung basahin mo sa Bible, no? Yan ay pinaglagyan ng Diyos. Kailangan mong isauli. Kung yung kapitbahay mo ay palaging nagbibigay sa iyo ng niluto niyang pagkain, hindi ka nagsasauli ng kanyang mangkok, magtaka ka na lang. Isang araw, wala na siyang padigo. No? Wala na siyang paglagyan. Kasi naubos niya yung mangkok niya sa kabibigay sa iyo. Di ba? Kaya kung gusto mo pang more blessing, pag nagbigay ang Lord sa iyo, ibigay mo yung pinaglagyan. Amen? Praise God. Ano yung offering? Offering. Sacrifice yan, yung offering. Ibig sabihin, kahit parang hindi mo kaya, i-offer mo sa Panginoon. Kasi anong sabi ng Panginoon sa Hebreo? Anong sabi niya? You offer your life as a living sacrifice. Sacrifice ang pag-o-offering. Kaya kung sinabi mo, pipiliin ko na lang ang mag-offering kaysa yung mag-tithes. It depends sa pagkilos ng banal na Espiritu sa'yo. Pira lang ba ninyo ang unang-unang step kung gusto mong palaging mamintin ang blessing ng Panginoon? Yung 10% mo. Yung offering, sacrifice mo yan. Yung tithes, hindi ka pa nagsasacrifice yan. Hello? Hallelujah. Praise God. Kaya our GAC mission is how we will get to our goal. We will make a major spiritual impact sa lahat ng ating mga ginagawa. Amen? Kaya magagawa lang natin iyan kung gagawin natin ito. Kaya tayo nahihirapan, how many years na tayong Kristiyano, ang hirap nating matupad sa atin, ang mission ng Diyos na partner niya tayo sa pagpapalaganap ng salita ng Diyos. Siguro sabi mo, kasi busy ako, pastoran, may mga trabaho ako. Kaya ibigay mo nga yung mission offering mo para party ka pa rin. Di po ba? Hello? Kaya there is no reason. Kasi may mga pinili lang talaga ng Panginoon na pumupunta sa mission. Pero kung hindi ka doon, ano yung party mo? Pagbibigay. Pananalangin. Kaya ito, experiencing God, embrace believers, empowers, disciples, and engage the word. Kung maapag-aralan natin yan sa isang taon. Amen? Paulit-ulit dahil lahat tayo ay madaling makalimot. Di po ba? Kaya paulit-ulit ang ating pag-aaral. Amen? So ngayon, ang tema natin ay una yung experiencing God. Amen? Experience God in
a personal daily relationship. Basahin natin sa Romans chapter 8 verse 14 to 17. Sabay-sabay, 1, 2, 3, go. Those who are of God are the children of God. The Spirit you receive does not make you slaves, so that you live in fear again. Rather, the Spirit you receive brought about your adoption to sonship. And by Him we cry, Abba, Father. The Spirit Himself testifies with our spirit that we are God's children. Now, if we are children, then we are heirs, heirs of God and co-heirs with Christ, if indeed we share in His sufferings, in order that we may also share in His glory. Amen? Hallelujah. So napakalinaw, ano? May personal tayo na dealing sa Diyos, bawat isa sa atin. Kaya wag mong sasabihin na, ay, si misis ko, dahil siya ang unang Kristiyano, kaya ako napupunta. Hindi eh. May dealings ka sa Panginoon personal. Huwag palaging ang pakinggan mo ang boses ni misis mo. Ano? Para ikaw naman ay mapunta sa church. Amen? Kung nagbago na ang misis ko, magbabago na rin ako. Kung ayaw niyang magbago, hindi ka rin magbabago. Gusto niya pala para sa impyerno, di pati ikaw. Hello? Kaya, personal, bawat isa sa atin. As a pastora, ang ginagawa lang namin ni Pastor June ay dalhin kayo namin. Pero hindi lahat tayo sabay-sabay, may mga nahuhuli. Tignan niyo yung mga marathon na nagtumatakbo dyan sa, di ba may nahuhuli? Hindi ko mabilis, siya nang nauna. Kasi mabilis pala sa una, pala sa kalagitnaan ang daling napagod. May mga ganon. Kaya kahit dahan-dahan, basta tuloy-tuloy. Di po ba? Nahuli ka man, basta makarating. Amen? Praise God. Kaya may pagbabago. Amen? Dahil lahat tayo ay anak ng Diyos. Bakit nasabi dito ang adoption to sonship? Amen? Diba? Dahil anak tayo ng Diyos, ang Espiritu na ibinigay niya sa atin, hindi to slave. Hindi tayo aalipinin. Amen? Ang kasalanan ang nang-aalipin. Naniniwala kayo? Na ang kasalanan ang nang-aalipin. Alam ba niyo yung salitang alipin? Ang alipin ay yung pagod ka na, ayaw mo na, pero ginagawa mo pa rin. Kasi alipin ka. Di ba? Ganun ang kasalanan. Kahit sino sa atin na sa una, nag-i-enjoy ka pa lang, pero pag tumatagal na sa ginagawa mong kasalanan, napapagod ka, nasisira na yung buhay mo, pero bakit ginagawa mo pa rin? Kasi hindi mo alam, alipin ka. Pero alam ba ninyo, salamat at nandyan si Jesus, at ang pangako niya, ang Panginoon, na sino man pinalaya ni Jesus ay tunay na napapalaya. Amen? Praise God. Kaya tayo, mga anak ng Diyos, amen, hindi tayo binigyan ng espiritu na pagkaalipin para tayo ay matakot. Amen? Pero binigyan tayo, nakareceive tayo ng espiritu na tayo dalhin bilang adoption. Bakit adoption? Alam ba ninyo, mas mapalad ang taong na-adopt kaysa yung tunay na anak. Kasi yung tunay na anak, walang pagpipilian ng nanay eh. Kahit barumbado ka, hindi siya makapagpili. Kahit pangit ka, anak ka niya eh. Kaya alagaan ka. Kaya support niya yung pangangailangan mo. Di ba? Kahit napakapangit mo, kasi anak ka niya. Pero ang adopt, tignan niyo ang mga nag-a-adopt, pinipili nila ang kanilang ina-adopt. Hello? Kaya tayo, ginamit ng Diyos na adapt tayo kasi hindi tayo tunay na anak niya kasi makasalanan tayo. Pero inadapt pa rin niya tayo sa kabila ng ating makasalanan, isa tayo sa mga pinili ng Diyos para buksan sa atin ng ating pangunawa spiritual sa original na plan niya. Amen? Kaya napakapalad natin. Ganun ang adapt. Ginamit ng Diyos na tayo'y inadapt dahil piling-pili ka, pinong-pino ka, dahil Pilipino ka. Amen. Hallelujah.
Praise God. Hallelujah. Kaya the Spirit Himself testify with our spirit that we are God's children. So yung banal na Espiritu ng Diyos, siya mismo ang magpapatunay na sa ating Espiritu na tayo na ay tunay na anak ng Diyos sa kabila na tayo'y adopt. Amen? Kaya ang gusto ng Diyos sa atin, Christ-like. Amen? Binabago niya tayo araw-araw. Kaya pag anak tayo ay may pagbabago sa atin na magiging kagaya tayo sa ating magulang. Amen? Amen. At ang matindi pa diyan, parti tayo sa pagmamana sa lahat ng kanyang kayamanan, nakasama natin si Christ na anak niya. Wow, wala bang palakpak doon? May mamanahin tayo. Kung di ka nagka-mansion dito sa lupa, magkaka-mansion tayo sa kalangitan. Amen. Hallelujah. Yan ang masarap. Hallelujah. Kaya yan, na makikita natin. Amen? So paano natin pa ma-experience? Hindi lang sa kalangitan tayo magkakaroon ng gantimpala, kundi maging dito. Amen? Kaya una, sa ating mga pananalangin, amen, sa ating buhay. Praying continually. Amen? Hallelujah. Dahil sabi niya dito sa 1 Thessalonians chapter 5 verse 16 to 18, rejoice, basahin natin. Rejoice always, pray continually, give thanks in all circumstances, for this is God's will for you in Christ Jesus. Anong kalooban ng Diyos sa atin? Manalangin. Continually. Nagtatrabaho ako, pastora. Oo, pwede ka pa rin manalangin. Amen? Kinakausap mo ang Diyos sa iyong isip, sa iyong puso. Ha? Kahit natutulog ka, pwede kang mag-worship. Amen? Hallelujah. Praise God. At anumang mga nangyayari sa ating buhay, magpasalamat tayo dahil may purpose ang Diyos. Bad or good, may purpose ang Diyos. Kasi kung minsan dumadaan tayo sa mahirap na bagay, para ang Diyos ay inaayos niya ang ating porma sa buhay. Amen? Hallelujah. Mahirap kung minsan. Pero by the grace of God, pangako naman niya sa 1 Corinthians 10:13 na ang lahat ng pagsubok naranasan na ng ibang mga unang Kristiyano. Amen? Hallelujah. At ang matindi doon pangako ng Panginoon, bibigyan niya tayo ng pamamaraan at lakas para mapagtagumpayan natin. Amen? Kaya namumuld yung patience natin. Kaya always give thanks to God. Amen? Kanina, yung meeting namin, ini-rise up ni Pastor na magpasalamat lahat ng mga nangyari, kagaya kagahapon. At ang daming mga pasasalamat natin, kulang ang isang papel. Di po ba? Kaya napakagandang i-meditate natin yung mga ginagawa ng Diyos sa ating buhay. Para tayo ay mapagpasalamat. Pray in the Spirit at all times and on every occasion, anumang mga ginagawa mo. Amen? Ay manalangin ka. Amen. Gawin natin na sa kaluwalhatian ng Panginoon. Alam niyo yung pray at all spirit and at all times. Yung bang hindi ka na nag-iisip kung ano yung gusto mong sabihin sa Panginoon, kundi pray in spirit. Kaya nga itinuturo ni Tatay Larry sa atin na marunong tayong mag-pray in the spirit. Amen? Yung shabababarararabaseya, yung mga ganon. Amen? Hallelujah. Na hanggang nararamdaman mo kumakalma ka. Hanggang nararamdaman mo tumatapang ka. Diba? Amen? Wala ka naman sinasabi na word sa Panginoon na hinihiling mo, kundi nag-pray ka lang sa Spirit. Alam mo ba, mamaya nakakayanan mo na anumang mga pagsubok sa buhay mo. Continuous na tayo sa Panginoon. Amen? Kaya stay alert and be persistent in your prayers for all believers everywhere. Kahit sino sa atin, dinidistract ng kaaway kung tayo nananalangin. Alam mo yung distraction ng kaaway, inaantok ka. Kaya kung minsan, bukas ka na lang mag-amen. Distraction ng kaaway yon. Kahit sino sa atin. Kung minsan, nakaluhod ka, ang dami mong iniisip. Di ba? Yung mga ganon na, kaya be alert. Kaya sinabi niya dyan na, be alert and be persistent
in our prayer. Amen? Wag tayong magrason, wag tayong mag-alibay sa pananalangin. Nasasabihin mo, Lord, you know everything within me. Diyos ka naman na makapangyarihan. In Jesus' name, amen. No. Siguro, Lord, ang dami mong pinapakinggan. Ganon. Tignan mo na lang ang aking pangangailangan. Hindi ganon ang Diyos. Ikaw na magulang, kung sasabihin ng anak mo, sasabihin, Mama, alam mo nang kailangan ko. Di ba? Kailangan specific naman kung anong ang kailangan mo. Di ba? Amen. I-appreciate mo naman ang nanay mo. Amen? Sinong nanay na pag pumunta lang yung para sa akin na. Ganun na lang. Di ba? Nagagalit ka naman, di ka naman nasisihan. How much more ang Diyos? Na ang Diyos nilikha niya ang tao para sumamba sa Kanya. Amen? Yung ang parte nating tao Kaya ka nilikha, kaya tayo nilikha para may sasamba sa Kanya. Kaya sabi niya, kung walang sasamba sa aking mga nilikha, sabi niya, ang mga bato, bubuhayin ko. Huwag mo nating hintayin ang mga bato ang bubuhayin ng Diyos. May hininga tayo para sumamba sa Diyos. Amen? Hallelujah! Praise God! Kaya yan, stay alert sa ating pananalangin sa Diyos. Amen? Tignan natin, ano yung mga obstacles na nakakalapit tayo sa Panginoon. Kasi ang prayer, lumalapit tayo sa Panginoon by faith and by the leading of the Holy Spirit. Amen? Reading the Bible. Amen? Meditating on the words. Amen? Napakaganda na ang salita ng Panginoon, huwag tayong babangon na mula sa ating higaan na hindi tayo nakapagbasa ng Bible. Okay ba yun? Kasi pagkain, kaya nga sinabi ni Jesus na hindi lang tinapay ang ikinabubuhay ng tao, maging sa buhay na salita ng Diyos. Amen? Kaya dahil buhay ang ating espiritu, ang pagkain niya, salita ng Diyos. At ang sa salita ng Diyos, dito siya nangungusap sa atin. Amen? At ang salita ng Diyos, alam ba ninyo, kakaiba ang Bible Ang book na Bible lang ang nakapagbabago buhay. Kahit di mo nauunawaan. Ang daming mga kwento dyan. Pero hindi mo namamalayan na babago ka. Kasi buhay at salita ng Diyos. Amen? Anong sabi niya sa 2 Timothy chapter 3, verse 16 to 17, basahin natin. All scripture is God-breathed and is useful for teaching, rebuking, correcting, and training in righteousness, so that the servant of God may be thoroughly equipped for every good work. Tayo ito, servant of God. Amen? Ang mga mararanasan natin ay dahil hiningahan, may buhay ang salita ng Diyos. Kaya nagagamit ito para turuan tayo. Hindi lang tayo natututo. Kung minsan, ang alam ba ninyo kung information lang nasa isip lang. At kung paano mo nararanasan na hindi mo ina-apply yung rebuking, correcting, training, nandito ka lang, ay kung minsan, pag may nag-share sa iyo na naulit, boring ka na. Parang alam ko na yan. Ganon ang feelings natin. Pag mayroon pa tayo ganon, baka hindi pa natin in-apply itong rebuking, correcting, and training. Amen? Pero kung nagagamit lahat ito, ang salita ng Panginoon, di tayo naboboring, amen, ay nababago ang ating buhay. Napapaganda. Kaya nga inaawit natin, pasaya ng pasaya, paangat ng paangat, paganda ng paganda ang buhay ko. Di ba? Amen? Kaya naawit na natin nun. Kasi ina-apply natin ito. At nagiging righteous tayo sa harapan ng Diyos. Bagamat ang tao kung minsan mapaghanap, pero sa Diyos nalulugod sa atin. Amen? Praise God. At hanggang magiging spiritual impact tayo. Di po ba? Hallelujah. Kaya kailangan nating ma-equip lahat ng ating ginagawa for the good. Amen. Hallelujah. Kaya sa Hebrew chapter 4 verse 12,
For the word of God is alive and active, sharper than any double-edged sword. It penetrates even to dividing soul and spirit, joints and marrow. It judges the thoughts and attitudes of the heart. Tunay na napakatalim ang salita ng Panginoon. Even do kami ang una. Kaya nga, napapansin niyo na hindi yung kayo, pag tinuturo ko kayo palagi, mas marami yung nagtuturo sa aking sarili. Amen? Kasi lahat tayo pwedeng baguhin ng Panginoon. Lahat tayo pwedeng maging maayos ang ating buhay. Ganun ang Diyos kung paano niya tayo kamahal. Di po ba? Amen? Praise God. Kaya reading the Bible and meditating on the Word. Kasi yung bang mayroon kang pinagtatayuan na pangako ng Diyos, anumang sitwasyon ka, sabi mo, Panginoon, tutulungan mo ako sa Hebrew chapter 13. May mga ganun ka. Amen? Hindi mo ka ako iiwan, ni hindi mo ako pababayaan. Ikaw ang aking helper, di ba? Ikaw ang aking manggagamot. Sa Isaiah 53 verse 5, may mga verse ka. Amen? Dahil ang daming pangako ang Panginoon para hindi tayo matinag. Amen. Kasi alam ba ninyo, malapit na ang ating journey. Sa generation na ito, sa generation na natin, ay 100% na o triple times na nagtatrabaho ang kaway. Kaya kung minsan, bigla ka na lang, wala kang gana. Bigla ka na lang kung anong nakikita mo para i-down ka ng kaaway. Pero alam mo kasi, malapit na ang ating kaligtasan. Na ang ating kaligtasan lang na Hintiles, tayong mga Hintiles, we are Hintiles, kaya nga we are adopted. Amen? Ay rapture. Yung mga namatay na kay Kristo, sila ang unang babangon. Tayo naman, nabuhay pa, ililip up tayo ng Diyos. Pero mayroon mga matitira pa dito. Hello? Pero ang kaligtasan nila by battle, itayo by faith. Kaya gawin lang natin faith. Pag lumalago ang ating, saan nagagaling ang ating pananampalataya? Pakikinig at pakikinig sa salita ng Diyos. At habang nakikinig ka, ninanamnam mo yan. Amen? Minimeditate mo, nababago ka. Dati, 2025, umiinom ka pa ng alak kung may okasyon. Ngayon, wala ka ng gana. May lakas ka na tumayo na ang iniinom mo spiritual drinks. Hello? Dati, mapagpuna ka pa. Nandun ka pa, nandito ka na sa church, pero mapagpuna ka pa. Pero itong 2026, wala ka nang ganang magpuna. Ganon. Amen? Hallelujah. Praise God. Kaya ganon ang katalim ang salita ng Diyos. Pwede niya tayong ayusin to purify us. Kaya nga, there is no reason dahil lahat naman ng kasalanan, malaki, maliit, pwedeng patawarin ng Diyos sa 1 John 1:9. Anong sabi niya sa 1 John 1:9? If you confess your sins, you are just, and He is just and righteous. Yung He, ang Diyos, to forgive us and to purify us. Kaya, hindi ko sinasabi dito na perfect na tayo, no? God is perfect. Anytime, pwede tayong paglaruan sa kalinlangan ng kaaway. Na makagawa tayo ng kasalanan. Pero may first dyan eh. Amen? Para hindi lang niya tayo patatawarin kasi ang Diyos, aayusin pa tayo, lilinisan pa tayo. Yun ang napakaganda sa Diyos. Amen? Hindi siya nanunumbat, sabi niya sa James. Amen? Hindi nanunumbat ang Diyos. Nanoon, ganito ka, no? Nasisiyan siya habang nagpapakumbaba tayo at nagpapabasak sa Kanya. Amen? Hallelujah. Kaya magbasa na ka, sabi mo sa katabi mo, magbasa ka na ng Bible. And then next, active step. Yan. Mayroon tayong move. Amen? Active step. Yan. To experience God and personal. Ito ay personal mo ha. Huwag mong idamay yung katabi. Personal mo ito. So mayroon
kang ginagawa in a personal, daily relationship. Na, I commit. I decide. Amen? Every day. This month lang nandito eh. Pero pwede mo pang dagdagan yan. Amen? Kasi nobody's perfect. Sa buhay, sa bawat araw ng ating buhay. Ano yung mga i-commit natin at i-decide natin? Pray continually, read, meditate, and apply His Word. Amen? Live a supernatural life full of the Holy Spirit. Amen? Kailangan natin ang Holy Spirit kasi tayo napakalimitado natin. Kaya habang bago tayo siguro napapansin nyo, ang dami nating prayer pag nandito tayo sa church. Talagang kulang na kulang tayo. Napakalimitado natin. Napakahina natin. Sa totoo lang, anytime pwede tayong atakihin ng kaaway. Mamaya, may nag-plus lang sa isip mo, galit ka na. Wala ka namang kasama. Isip mo lang yun. Di ba? Nag-plus lang si X. Di ba? Galit ka na. Di ba? Wala ka namang kasama. Wala ka naman narinig. Di ba? Ganun tayo kahina. Sa totoo lang. Kaya kailangan natin ng ganitong fellowship para mapaalalahan, trabaho pala ng kaaway yun. Di ba? Kasi 100% na ngayon nagtatrabaho ang kaaway para hilain ka. Kasi papuntang langit ka na eh. Di ba? Ayaw ng diablo. Gusto niyang may makasamang punishment sa impyerno. Kaya huwag kayong maniwala yung mga ibang sinasabi nila na masaya ang impyerno. Kasi lahat daw doon mga makasalanan. Di ba? Pag gumagawa ka ng kasalanan, masaya? Di ba? Sino sa inyo ang hindi gumawa ng kasalanan noon na hindi nagsaya? Lahat? Di ba? Magchismis ka nga eh. Ang dami mong ngiti. Ang dami mong tawa. Di ba? Yung pagpupuna, di ba? Tawa kayo ng tawang magkatabi sa church na may pinupuna, di ba? Kaya lahat ng kasalanan, masaya. Kaso lang, pansamantalang kasiyahan. Maniwala kayo hindi, pansamantala at nakakasira. Bakit? Kasi ang dulo nito ay punishment. Kaya ngayon, may pagkakataon pa, why not na magpatulong tayo sa Diyos? Nandyan naman ang Holy Spirit. Di po ba? Nandyan naman ang words of God. Di po ba? At mayroon pa tayong church para dito tayo nagpapaalalahanan. Amen? Kaya, okay ba na i-commit natin ang ating buhay? Amen? Na tayo ay makakaranas sa Diyos. Amen? Praise God. Maranasan natin ang Diyos na ang Diyos ay tunay na mapagmahal. Tunay na pinapatawad ka. Hindi ka lang pinapatawad, inaayos ka pa. Linilinis ka pa. Amen? Purify. Yun ang cleanse. Yun mga ibang ng translation. Amen? Ano pa? Experience God in spiritual community. Yan. Amen? Hindi lang yung personal mo, kailangan mo ang community. Kasama. So, may community, may grupo ng makamundo, may grupo ng spiritual. Amen? Langit. Kaya di mo ito makikita eh. Pero pag gusto mong dalawa, di ganyan. Ganyan ka. Di ba? Bukas, dito ka sa makamundo. Pag dito ka naman. Di ba? Nasa sayo yun. Pero, siguraduhin mo lang, pag mag-in ka sa mundo, kasi dito ang preparation, huwag kang mabibigla. Kasi kung nabigla ka, ganyan ka, maganda kung panlangit ka agad, Lord, forgive me. Ayan. Tapos nawalan ka ng hininga. Ganun ka na. Pero kung pag nag-end ka ay napunta ka sa impyerno, ayun lang. Sayang. Hello? Hindi ka na nga nag-enjoy dito sa lupa kasi dalawa ang puso mo. Yan. Dalawang isip mo. Di ba? Dalawa ang damdamin mo. Di ba? Hello?
So, basahin natin ang Acts chapter 2 verse 42 to 47. They devoted themselves to the apostles' teaching and to fellowship, to the breaking of bread and to prayer. Everyone was filled with awe at the many wonders and signs performed by the apostles. All the believers were together and had everything in common. They sold property and possessions to give to anyone who had need. Every day, they continued to meet together in the temple courts. They broke bread in their homes and ate together with glad and sincere hearts, praising God, enjoying the favor of all the people, and the Lord added to their number daily those who were being saved. Next. Wala no. Wala na yung ano nyo. Kasi ang haba, no? Amen. Praise God. So dito makikita natin, pag i-short natin ito, ay parang nasa Hebreo lang din na sinabi ng Panginoon sa Hebrew chapter 10 verse 25 na huwag niyong kaligtaan ang pagtitipon na ganito. Kasi dito tayo nagpapalakasan, dito tayo nagpapaalalahanan, di ba? Kaya kailangan natin ang fellowship na ganito. Walang Kristiyano na nakasiparate sa puno. Tignan ninyo naihalin tulad tayo sa isang body. Na kung halimbawa, ang head natin ay si Kristo. So may party-party tayo sa katawan ni Kristo. Saan ka? Sa puwit. No, nakakahiya, ayaw ko yan. Ganon. Pero mahalaga ang puwit, di ba? Kung walang puwit ang isang tao, mamamatay. Di ba? Ganon din ang ano. So, party mo, kung saan ka man, mahalaga ka pa rin. Nasa kuko ka man, mahalaga ka pa rin. Amen? Kaya, kung humiwalay ka, tignan nyo, lahat ng nahiwalay na parte ng katawan, mamamatay. Di ba? Hindi mabubuhay. Sa ano na lang, baga. Sa grupo ng baga, kung kahit napakapula, napakabuhay na baga, isiparate mo sa kapwa niya baga, mamamatay at mamamatay. Sa isang punong kahoy, di ba? Yung isang sanga, pag natanggal yung isang sanga, mamamatay at mamamatay. Di po ba? Ganon din tayo. We are one family. Bakit ang daming mga churches? Di ba? Family rin yun. Bawat churches ay family. Ang inano ng Panginoon, family. Amen? Spiritual family natin ito. Amen? Kaya dito na tayo. Nandito ka na. Anuhin mo na lang kung ano yung gifts at talents mo. Kasi ang paglilingkod sa Panginoon, pag-offer kung ano yung mayroon ka. Kaya nga, ang inano dito yung buhay mo mismo. Offer our life as a living sacrifice. Di ba? Amen? Kaya ano yung mayroon ka sa buhay mo na yan? Financial. Mamaya maano natin. Amen? Kaya dito makikita natin na nag-sharean sila sa lahat ng mga pangangailangan ng bawat isa. Siner. Kung anuhin mo pa yan, pag ituloy mo yan, mayroong mga nagbibinta na sila ng kanilang mga ari-arian. Hindi siguro naman eksaktong lahat, pero mayroon para matugunan ang pangangailangan ng iglesia. Amen, ng bawat isa. Kaya dumadami sila. Pero alam ba ninyo, kung basahin nyo dyan sa Acts, mayroong mag-asawa na nagbinta, na nagsinungaling sila. Pero ang Diyos kasi, Diyos ng katarungan. Huwag natin sasabihin yung eksaktong pinangbinta natin. So anong nangyari? Basahin ninyo. Namatay sila. Kasi malaking kasalanan ang kasinungalingan. Di po ba? Hello? Kasi ang ama ng kasinungalingan ay si Satan. Amen. Hallelujah. Kaya iyan ang ano niyan. Kaya next, ano na natin? Community. Kailangan natin ang bawat isa. Ano man ang karakter niya, kailangan ka niya. Kailangan mo rin para ma-improve ka. Kung hindi maganda yung karakter niya, nade-develop yung patience ko. Di ba? Dahil sa patience mo naman, dahil hindi mo pinapatulan, made-develop din yung pagka magaling niyang magpuna.
Ganon. Amen. How can we experience God in a spiritual community? Be part of God family life. Yan. Amen? So, ang suggestion dito ay yung mga lahat ng services, church services, corporate prayer, revival meeting, may mga ginagawa tayo. Paggising mo ng umaga, alas 7, kung gusto mo at available ka, makikunik ka kay pastor, mayroon morning devotion. Amen? Kasi para maging alerto tayo. Salamat sa buhay ng mga umaattend doon. Ano pa, pag once a week, may mga life group kayo. Kayong mga bago, I suggest na makikunik kayo sa mga leaders, may mga life group. Ibig sabihin, life group, buhay na grupo. Hindi pa banjing-banjing. Di ba? Amen? May mga leaders, bawat isa sa kalalakihan, yung mga nag-graduate ng SOD. Kunin ninyo sila. Amen? Yung mga iba, umaatin na kayo, wala pa kayong life group, hindi kayo may life group na kayo, pero sa 2025 ay halos di ka pumasok. Ngayon 2026, pwede ba nangungusap ako ngayon sa inyo na Mickey Life Group na tayo? Oh, sige, anuin mo yung katabi mo, Mickey Life Group ka na kasi. Once a week yun. Sa Messenger naman, di ba? Sa Messenger naman. Tapos kung hindi ka available sa grupo, magparing ka sa leader na pinuntahan mo, available ako ngayon. Ganon. Amen? Pwede naman yun. Magpamintor tayo para mas lalo tayong maikunik sa spiritual community. Yung kada Sabado, mayroon tayo dito ng alas 7. Revival yun. Nagagamit ang bawat mga life group. Amen? Para maiangat tayo lahat. Walang rason na hindi tayo mapunta sa langit. Kung naiwan ka, pag na-rapture kami, naiwan ka, tanungin mo yung sarili mo, anong pagkukulang ni Pastora Linda? Wala. Ito nang magsasagot, wala akong pagkukulang. Ikaw ang nagkulang. Kasi ilang beses na ulit-ulit, pero ayaw mo sa comfort zone mong umalis. Ang paglilingkod sa Panginoon, sacrifice, intentional, kasi gusto mong pumunta sa langit. Pero ayaw mo naman pumunta sa grupo. Dito pa lang sa mundo, ayaw mo nang makigrupo sa langit. Grupo ng mga anak ng Diyos. Amen? Kaya exercise ourselves. Amen? Gising-gising. Amen. Hallelujah. They devoted themselves to the apostles' teaching and to fellowship, to the breaking of bread and to prayer. Every day, they continued to meet together in the temple courts. So, every day, pumupunta. Sa atin noon, sa Pilipinas, alam ba ninyo? Sa amin noon ay pag youth, gabi. Alam nyo, galing ako sa eskwelahan namin, college na ako noon, syudad ako galing. Para mapuntahan ko lang, yung papunta sa barangay namin, wala nang sasakyan. Kasi hindi pa uso noon ang tricycle. Jeep na hinihintay mo pa yan kung hanggang mapuno. Tapos pag wala na yung jeep, wala na. Pero alam ba ninyo, naglalakad kami. Nasubukan ko pa yung nag-iisa akong naglalakad. Para pumunta lang sa barangay namin. Pero hindi sa normal na daan kami dumadaan ni Sister Kunsing sa ibang barangay. Yung dumadaan kami sa mga for the shortcut, sa mga pilapil, yung sa sakahan. Can you imagine? Tambak sa Ilocano. Pilapil. Di ba? Sa Tagalog, pilapil? Kaya basang-basa ka na. Maka-attend lang ako sa ng Friday nights. Sa Bible study. Di ba sa atin, no? Nag-sacrifice ka ng gabi para pumunta ka lang sa church kahit umuulan? Ngayon, pindot na lang sa messenger. Di ka pa makapindot. Sabi mo nga sa katabi mo, pindot ka na. Amen. Maka-join lang sa life group. Amen. Hallelujah. Ayan, yan pa. Next.
We can experience God in a spiritual community. Share what you have and see what God will do with it. Huwag kang madamot. Anong mayroon sa'yo? Ha? Ano? Di ba? Mayroon ka? Mayroon tayo, di ba? Amen? So basahin natin ito. Ano yung mayroon? Everyone was filled with awe at the many wonders and signs performed by the apostles. All the believers, tayo yan, were together and had everything in common. They sold property and possessions to give to anyone who had need, praising God and enjoying the favor of all the people, and the Lord added to their number daily those who were being saved. Amen? Alam ba ninyo, dito sa binasa kanina ng prayer ng operatore, nabasa ninyo kanina yung Lucas, give and you will receive, di ba? Siksik, liglig, umaapaw. Yun ang ano natin kanina, yun ang sukatan, no? Dito sa New Testament kasi, hindi na itantong itinuturo ang tithing, pero yung pagbibigay, generosity, kahit yung mga Macedonian, ang ibig sabihin ng pagbibigay ng generosity, walang-wala ka, kapus ka, pero nagbibigay ka pa rin. Kasi ang New Testament ay ang pagbibigay ay ano yung takal na ibinigay mo. Kaya nga ang offering ay sacrifice, no? Ay yun ang takal din ng isasauli sa iyo ng Lord. Siksik lang, liglig, umaapaw. Amen. Kung isang baso ang ibinigay mo, na pagkain dito sa church, yun din ang ano, kaso lang siksik, liglig, umaapaw. Amen? Ganon ang Diyos ka-generosity. Amen? Pero pag yung tithes, yung 100% na mayroon ka, yung 10 ibibigay mo, buo pa rin ang ibibigay ng Diyos na blessing sa'yo. Yun ang difference. Amen? Kaya magandang magbigay ng yung tithes, maganda rin magbigay ng offering. Amen? Hallelujah. Kaya yan, mas matindi pa ito. Kung ano yung mayroon sa kanila, ibinibinta. Yun ang maano dyan, no? Para maibigay lang ang pangangailangan sa loob ng iglesia sa bawat isa na nandun. Amen? Hallelujah. Kaya wag nating masakit yung loob natin sa pagbibigay kasi biblical. Amen? Tudo bigay kasi kung clear sa ating kaisipan na ang lupa ay iiwanan mo at iiwanan natin. Gusto mo man o hindi, iiwanan mo, hindi ka taga-lupa. Ang ating citizen ay sa langit. At ang pag-iipon sa langit ay ang mga kaluluwa na madadala mo. So paano ka makapagdadala? It depends sa'yo. Kung ikaw ay namamalakay, nagpray-pray, nagbibigay, parehas din yon. Amen? Pero kung ginagawa mo lahat yon para maligtas ang buong mong pamilya, may crown ka sa kalangitan. At may deposito ka sa kalangitan. Di po ba? Amen? Praise God. At ang Diyos kung magbigay, grabe, siksik, liglig, umaapaw. So, see what God will do with it. May ginagawa ang Panginoon sa bawat mga ginagawa natin. Amen? Kasi ang tinitignan ng Panginoon, hindi yung sukat ng ibinibigay mo kung sukat yung laman ng puso mo kung paano ka nagbibigay. Amen? Hindi mapaghanap ng kantidad ang Diyos, kundi kung paano ka talaga sumusuko. Tignan nyo, ang example dyan pa yung balo na matanda, di ba? Yung mga parisyo, ang gagaling nilang magbigay. Pero ano ang in-appreciate ng Diyos? Yung matanda na sintimo ang ibinigay niya. Kasi yun lang yung kaya niya, yun ang kanyang ikinabubuhay. Kaya nga, ang inano dun sa Hebreo na offer ourselves as a living sacrifice. Yung lahat sa atin. Amen? Wala, lahat ng reason mo, lahat ng alibay mo, so ibigay mo sa Panginoon. Amen? Praise God. Hallelujah. Next.
So yan, things to share. Yan na. Basahin natin. Things to share, time, gifts, and talents, finances, and resources, personal experiences, and testimonies. The power of the Holy Spirit through signs and wonders, the gospel of Jesus. So dito, kailangan natin na yung availability natin. Hindi yung nandito ka na nga, hindi ka pa nag-enjoy, tingin ka ng tingin sa Rolex na relo mo. Ano? Ha? Sino sa inyo ang tingin ng Rolex na relo? Wala dito yan. Amen? Ano yung gifts mo? Yung gifts at saka talents, yun yung mga nagagamit na. Kung pagluluto, di magluto ka, magdala ka dito sa church, di ba? Paglilinis, gifts natin lahat yon. Sino ang hindi gifts ang paglilinis? Taas ang kamay, hindi ko itatas kasi gifts ko rin. Di ba gifts natin lahat ang paglilinis? At salamat malinis ang ating church. Amen? Bagamat eskwelahan ito, makijoin naman tayo sa paglilinis. Sinong hindi gifts yung paghahakot? Di ba gifts natin lahat yon? Mabait tayo lahat kahit anong sinasabi ng amo natin. Buhatin mo ito, di ba? Sino sa inyo naka-amo na palaging naglalabas ka ng mga malita sa kanyang dahil may hinahanap na hindi mahanap-hanap, di ba? Di ba? Sabi na, bali sinyora, lahat, di ba? Ganun din tayo sa Panginoon, di po ba? Yung mga talents, yung mga finances natin, sino ang hindi nagsisweldo? Taas ang kamay. Walang sweldo. Be honest. Di ba lahat tayo may sweldo kung may trabaho? Alam ba ninyo ako ay masabi ko lang pero it depends pa rin sa inyo. Kahit nung estudyante ako, nagtatights na ako. Kaya hindi mahirap sa akin ang pagtatights. Mula nung naunawaan ko ang giving, pinag-pray ko na mapagbigay ako. Amen? Bagamat, binabudget ko naman yung natitira sa amin. Amen? Kaya kahit ang testimony, may isang kapatid na nag-testimony, wala na sana akong maibigay nung pastora, sabing ganyan, nung yung Thanksgiving, kasi first week ng January, first week natin kasi December ang dami kong binigyan sa pamilya ko sa Pilipinas, sabi niya. Pero hindi ko inaakala, dahil desire kong mag-Thanksgiving, sabi niya ganyan, hindi ko inaakala na may pinaalala ng amo ko na mayroon pala akong 2 na araw na extra sa kanya na hindi ko naisip. Sabi nga, binayaran. Kaya mayroon ako ngayon dala. Can you imagine? Kaya naniniwala siya na yung sinasabi ng salita ng Panginoon, kahit yung ibibigay mo, i-produce ng Panginoon. It depends yung laman ng puso mo. Kung hindi ka mapagbigay, okay lang, wala. Ganito lang, mga ganon. Linilimitaduhan mo ang Diyos, parang sinasarahan mo ang blessings ng Diyos. Amen? Hallelujah. Kaya subukan natin ang Panginoon. Magbigay tayo, magbigay. Amen? Hallelujah. Praise God. Kaya maranasan natin yan, signs and wonders. Amen? Hallelujah. Next, and the last, active step. Ayan. To experience God in spiritual communion, fellowship. I decide this year to be a part of GAC family life. Sabihin mo sa katabi mo, huwag ka nang umalis. Amen. We are GAC family. Amen. Hallelujah. Huwag ka nang umalis. Kasi kung minsan, kaunting tampo lang, kumo dito sa Celestiano, sa totoo lang, daming church dito. Amen? Pero family ang pinag-uusapan. We are one family. We are the body of Christ. Great awakening ang ibinigay na apelyido natin. Amen? Kaya okay lang ba yan? Kaya celebration, worship, service, prayer, revival meeting to share what God give me, gifts, talents,
finances. Tayo pong lahat ay tumayo na. Amen? Praise God. Hallelujah. Na-enjoy ba natin ang pagkilos